What's up mga kabiyahe? Welcome back to my vlog, Biyahe ni Onyo. For today's video, isi-share ko sa inyo kung ano bang difference ng stock chainset ng Sniper 155 sa 1448 sprocket set. Meron kasing isang kabiyahe natin na nagtanong kung ano bang difference ng stock chainset sa 1448 sprocket set. So shout out po kay Leomar Sevilla Pananagan. Shout out sa iyo kabiyahe, ingat ka lagi. I-share ko na din sa inyo kung ano nga ba ang top speed ng 1448 sprocket set. Mga kabiyahe, keep watching lang po. Disclaimer lang po, hindi ko ginawa itong video na ito para i-convince kita na magpalit ka ng chainset. Ginawa ko po itong video na ito para i-share ko ang aking experience sa stock chainset at 1448 sprocket set. Tsaka nakadepende pa din sa setup ng makina ng motor kung pang racing ba o pang touring set. Diyan kasi dumedepende ang karapat dapat na set ng sprocket. Pero ang pag-uusapan natin ngayon is para lang sa stock engine at stock tire. Okay, balik tayo sa topic. Ano nga ba ang difference ng 1446 at 1448 sprocket set? Start tayo sa 1446 sprocket set. 1446 sprocket set is ideal para sa mga patag na lugar at sa mga hindi masyado mabigat na rider at angkas. Pero ang disadvantage ng 1446 sprocket set, pagrektahan at long ride is medyo mahina ang hatak ng 6 gear. Hindi mo maramdaman yung torque lalo na pag may angkas ka at mga paahon na lugar. Tsaka magaralgal din sa makina pag umabot ng 120 km per hour ang patakbo mo at mabibrate pa ang driver foot peg. Well, based lang ito sa experience ko pag naka-stock tire at stock engine. Tsaka share ko na din ang top speed ko sa 1446 ay 127 km per hour dati. Di ko na masagad kasi masyadong magaralgal ang makina para na kasing mawawasak. Tsaka medyo mahina ang arangkada at matagal din kunin ang top speed ng 1446 sprocket set. Kailangan pa ng mahabang daan para ma-top speed. Sa 1448 sprocket set, mas lumakas ang torque dahil sa dalawang ipin na dagdag sa sprocket sa likod. Mas powerful kaysa sa 1446 sprocket set. Mas ideal ito pag lagi kang may angkas at puro paahon ang iyong nadadaanan na kalsada. Ramdam mo din sa long ride na may hatak na yung 6 gear at hindi na magaralgal sa makina. Smooth lang ang andar kahit paabutin mo pa sa top speed na gusto mo. Tsaka dito mo din mararamdaman na malakas sa arangkada at dulo. Papakita ko din sa inyo ang top speed ng 1448 sprocket set. Just to summarize yung kayang ma-reach per gear pag naka 1448 sprocket set. Sa first gear, 35 km per hour. Sa second gear, 68 km per hour. Sa third gear, 95 km per hour. Sa fourth gear, 116 km per hour. Sa fifth gear, 129 km per hour. Sa sixth gear, 132 km per hour. Pagkaabot ko ng 132 km per hour, di ko na naisagad yung 6 gear kasi meron ng sasakyan sa harap. Tsaka ramdam mo din talaga yung torque ng 6 gear. Meron pang idudulo ito.
Pagkadating ko dito sa Barangay Apunit, nagpahinga muna ako at kumain ng lugaw bago ko umuwi ng bahay. So after nga na mahabang biyahe, kain muna tayo bago din ako umuwi. Dito lang yan sa Barangay Apunit, Pangasinan. So katabing barangay lang to ng Barangay Tamayo. So kain po tayo. Mainit-init pa. Tamang-tama sa breakfast. Di bali ano lang to, tabing kalsada lang, tapos pag kumanan ka, papasok na sa amin papuntang Tamayo. So mga kabiyahe, tapos na akong kumain. Papahinga lang ako ng konti, tapos uwi na ako sa amin. So that's all for today's video. Maraming salamat sa panonood. Bye bye.